ang susunod na survey po na ginawa ng Pulse Asia na lumabas lang po nitong Abril. Ano? Sabi ng mga malalaking media, Inquirer, Star at iba pa, ABS-CBN, ANC, laging nag-i-interview po ng mga Amerikanong mga CIA. Ano? Ang pinakamalaking alalahanin ng Pilipinas daw yung teritoryo. Tingnan naman natin ang actual survey po ng Pulse Asia ng damdamin ng taong bayan. 5% lang, 5 sa 100 Pilipino ang nag-aalala tungkol sa territorial dispute sa China. Ang 95% po ay tungkol sa taas ng presyo. Taas ng presyo ng bigas. Criminality, korupsyon sa gobyerno. Nawawalang flood funds na 1.2 trillion ata na laban sa baha, na wala namang napipigil na baha. Yan ang mga alalahanin po ng Pilipino. Ito po, susunod, galing sa isang maliit na pahayagan. 16 million Filipino families say they're poor. 12.8 million are hungry. Dito ay batay po sa survey ng Social Weather Station, SWS. Okay, so yan po ang realities na nakikita po natin. Balikan lang po natin yung malungkot na nangyari sa Pilipinas noong Second World War na napasubo sa isang gera na hindi naman yun yung gera. Gera ng dalawang imperialistang bansa, Hapon at Estados Unidos. Pero ang Estados Unidos po, ni isang buhok po ng kanilang bansa po ay halos walang nalagas. Kumpara sa Pilipinas. Ito po ang susunod na slide. That is the Battle of Manila. Durog po ang Manila. Yan ba ang gusto nating mangyari? Ayaw natin yan. Napakalinaw. Oh. Ito naman po ang nangyari sa Japan. Sa susunod, sa Hiroshima po ito. Buong siyudad ng Hiroshima na-flatten, na-flat. Nagasaki naman ang susunod na larawan, Nagasaki. Yan po siguradong mangyayari sa Tuguegarao. Ayaw ko sa Maynila, iiwasan siguro ng China na tirahin ng Manila kasi maraming Chinoy din dito. Kamag-anak din nila. Pero seryoso po yan. Cebu, male-level po yan. Bakit? May base militar ng Amerikano dito. Airbase pa. Cagayan de Oro, papatag po yan, mauubos po yan. Siyempre, kung hindi gaganti, uunahan ng China bago sila naman ang tamaan ng nuclear weapons ng Amerikano. Kaya po, ang conclusion, last slide, yung first slide, no to US BBM war, no to EDCA bases. Kailangan masigasig po tayo na ating labanan po itong mga base militar na to. Nakapagpanalo na tayo makaraan ng 1.5 taon mula nung sinimulan po, nung Pebrero 2023, nakaraang taon, Pebrero, nagsimula po sila na mag-udyok na naman, magsimula at mag-udyok ng tensyon dyan sa South China Sea sa pamamagitan ng mga pagpilit ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, na pagpasok po ng construction material sa Ayungin Shoal, mga propaganda ng Inquirer, Philippine Star at iba pa. 1.5 taon, anong nangyari na po ngayon? Si BBM po, si Bongbong Marcos ay nag-utos ng de-escalation, easing of tensions. Ang Amerikano naman ang ayaw naman pong, or masabi ko na Amerikano naman ang frustrated dahil pinatigil po ang kanilang pagtutulak po ng tensyon at gera. So, itong ating ginagawa ngayon po ay both isang selebrasyon ng ating tagumpay na napaamin po ang administrasyon ni BBM na mali sila doon sa kanilang pag-akap sa mga base militar ng mga Amerikano at kanilang pinapaaras na ang ating mga Philippine Coast Guard, Philippine Navy at nagkaroon po ng pagpapatuloy po ng pag-uusap ng China at Pilipinas tungkol dyan sa mga pagpapatakbo ng pag-aayos po ng ganyang delivery po ng pagkain, tubig at iba pa sa ating mga tropa doon sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre. So, nagkaroon nung 27, 28 tayo ngayon, 29,
2 days ago, nagkaroon ng delivery to BRP Sierra Madre ng mapayapa. Walang problema. Ano? Bakit? Nag-uusap kasi ang Pilipinas at China. Inaayos yan. Para meron tayong ibang mabuksan naman na maganda. Pagbabalik ng mga proyekto na tulong ng China sa Pilipinas. At pangunahin po dyan, yung sanang pagbabalik po ng kasunduan na magkaroon ng joint oil and gas exploration and exploitation sa pagitan ng Pilipinas at China. Na naudlot po dahil po sa mga American boys na naman dito sa mga pamahalaan natin pong nakaraan at sa kasalukuyan. Kung yun ay matuloy na po at tayo magtagumpay na itulak po itong proyekto na ito ng oil and gas joint venture, makaraan ng 2-3 taon, meron na tayong sariling langis natin, natural gas natin, may cash pa po tayo. Bakit hindi gawin po ni Bongbong Marcos? Dahil ayaw po ng Amerikano at pinipigilan din siya na matuloy itong mga proyekto sa China. Kaya tayo po ang pag-asa ng bayan.